Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa panambahan nating ito. Sa araw pong ito, patuloy nating itaas, dakilain at pasalamatan ng ating Diyos sa buhay. Sa grabe-grabeng pagpapala na patuloy niyang binubuo sa buhay natin. Sige po, sabayan natin ang awiting ito ng palakpak at tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Ang buhay ko, grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Grabeng bless. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin ba? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Sabihin mo, grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo. Sa ating Diyos, marami pang mararanasan natin. Grabe, grabe yung mararanasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. So muli, grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo. Grabe, grabe yung mararanasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, 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 grabe ka sa buhay ko. Ayan, patuloy po nating awitan ng ating Diyos ng papuri. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ayan, patuloy po nating awitan ang ating Diyos sa pagtunay nga po na kapag ang Diyos ay nasa ating tabi, wala nang dahilan upang matakot, mangamba at mag-alinlangan pa. Dahil Siya ang ating kanlungan at kakampi sa anumang oras at hamon na dumating sa ating mga buhay. Tayo po ay sabay-sabay na umawit ng awiting pagsamba sa ating Diyos.
Bakit ba? Bakit ba ako matatakot? Kung pwede man, kung pwede man magpuri sa'yo. Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba ako matatakot? Kung pwede man, kung pwede man, kung pwede man magpuri sa'yo. Dumaan man sa pagsubok, di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok, di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man Sa pagsubok, di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok, di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok, di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ako'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. May ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya, pagkat ang lakas ko'y nagmula sa'yo. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ingatan niya, hindi ako magkukulang.
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana kayo po ay patuloy na napagpapala ng ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Again, I would like to encourage everyone dito po sa ating simbahan, start your family connect sa inyo pong mga tahanan. Gawin po natin ang iniutos sa atin ng Panginoong Diyos to be a witness to our Jerusalem. Sabi ng Biblia, you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Yung Jerusalem ang pinakamalapit. Sa ating buhay, ang pinakamalapit ay ang ating pamilya. Abutin natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng Family Connect na gagawin natin. We bring Jesus and we bring the Word of God into our families. Right now, we have 77 Family Connect. Pang 78 at pang 79, kayo po na mga hindi pa nag-uumpisa. All in all, we have 139 Connect groups sa community, sa mga kabataan at sa pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. I have a very important message today. My topic is entitled Permanent Pillar versus Temporary Scaffolding. Permanent Pillar versus Temporary Scaffolding. Galatians 2:9, si Santiago, Cephas at Juan, ang mga kinikilalang mga haligi. Nang maunawaan nila ang biyayang ibinigay ng Diyos sa akin, iniabot nila ang kanilang kamay ng pakikisama kay Bernabe at sa akin. Sa unang bahagi ng talata ay ipinakikilala kung sino ang tatlong ito. James, Cephas, and John, those esteemed as pillars in the house of God. Sa talatang ito, kinilala ni Apostol Pablo sina Juan, Pedro at Santiago bilang mga pillars o haligi sa gawain ng Panginoon. Kapag magtatayo ka ng gusali o building, may dalawang klase ng support. Mayroong tinatawag na pillar o haligi. Ito ay permanente, matibay, essential o kailangan. Ang haligay ay hindi lang simpleng parte ng isang building. Ito ang tumutulong para tumayo ang buong istruktura. Kung wala ito, babagsak ang bahay. Napaka-importante ng mga haligi. Meron namang tinatawag na scaffolding. Ang scaffolding ay pansamantala lang para tumulong sa pagtatayo ng gusali o construction. Ang tanong ay ganito, sa church mo, sa pamilya mo,
O sa pananampalataya mo, ikaw ba ay pilar o scaffolding lang? Yung pilar, kahit matapos ng project, nandyan pa din. Yung scaffolding, after magawa ang structure, nawawala. Halimbawa, sa ating simbahan, natapos kayo ng anak mo o magulang mo sa ating sinag ng pag-asa. Pero andyan ka pa din. Nagtapos ang taon na nandito ka pa din. Meron bang last year o last month kasama mo sa church? At ngayon, hindi mo na alam kung nasaan. Biglang nawala. Dati katabi mo sa church. Dati tumutulong sa iyo. Dati namang ginagamit ng Panginoon. Pero biglang naglaho. Anong ating main points, mga kapatid? Una, pillars are planted. Scaffolding is position. Ang pillar ay inilalagay ng may lalim, may pundasyon. Samantalang ang scaffolding ay inilalagay lang kung saan convenient. Basta pa-attend lang, sama-sama lang ako. Dapat relax lang, dapat convenient lang at di ako mahihirapan. Huwag lang i-assign o bibigyan ng obligasyon. Basta yung no pressure lang, no demands, no challenge, join ako dyan. Basta walang problema, join ako. Kapag nagka-problema, aalis ako. Sabi ng Psalms 92:13, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pilar ay committed, rooted, at planted in the church. Ang mga haligi ay yung mga tao na may matatag sa pananampalataya, maaasahan sa ministeryo at hindi basta-basta umaatras sa laban ng buhay. Kinilala ni Apostol Pablo, sina Pedro, Juan at Santiago bilang mga haligi sa gawain ng Panginoon. Ang kailangan ng simbahan ng ating church ay mga taong matatatag, maaasahan sa gawain, at hindi basta-basta umaatras sa mga laban ng buhay. Ang scaffolding, kung kailan lang convenient, andyan. Kapag may event, nandyan. Kapag may kasiyahan, nandyan. Kapag may sinag ng pag-asa, nandyan. Kapag wala ng sinag, wala na dyan. Kapag may pinagsasakripisyuhan, labas ako dyan. Kapag meron ng discomfort, nawawala na ang pag-support. Kapag planted ka, kahit mahirap, hindi basta-basta umaalis. Pillar ka kung ikaw ay consistent, hindi lang seasonal. Nawala na yung iba, andyan ka pa rin. Tinabad na ang iba, sige ka pa din. Nagpahinga na yung iba, todo ka pa din. Sabi nga, maski halhal, balbal, kahit pagod, sugod. Ang pilar, maaasahan mo sa gawain. Pillars carry weight. Scaffolding just assists. Ang pilar kayang magbuhat ng bigat, responsable, kayang magdala ng pressure, kayang magpatawad, kayang umunawa, kayang tumanggap, kayang pumasa ng mabigat. Ang scaffolding, tumutulong lang, pero hindi design para magtagal. Kapag may mga objections na, kapag may mga persecution na, kapag may mga pressures na, may mga problema na, umaayaw na, may bumibitaw sa ere at iiwanan kang mag-isa. They are not designed na magtagal. Galatians 6:2, carry each other's burdens. Magtulungan kayo sa pagpasan ng mga pasanin. Pillars support the ministry, the leaders, the people. Scaffolding helps a bit,
then disappears when things get hard. Kapag may problema o sigalot, pilar ka ba na tumutulong magbuhat? O scaffolding na nawawala pagbigat na ang pinag-uusapan? Pillars stay. Scaffolding moves on. Pillars stay for the long haul. Scaffolding is temporary. Nandyan lang habang may event, may project. Nandyan lang habang feeling hype, habang excited, at nasa cloud nine ang pakiramdam. In 1 Corinthians 15:58, sabi ng Bible, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Pillars are loyal. Kahit walang recognition, hindi after ang haligi sa anumang papuri. Ginagawa niya ang role niyang patatagin ang buong kabahayan. Alam niya ang mission niya sa gawain. Scaffolding 6 moments, not mission. After lang sa moment of attention, affirmation, celebration, appreciation, but not really committed to the mission. Are you still faithful when nobody sees? Tapat ba tayong naglilingkod kahit walang nakakakita? Tapat ba tayo sa ating ginagawa kahit walang papuri mula sa iba? Tapat po ba tayo sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay? At di lang seasonal ang ating pagpapagal. Sana mga kaibigan, mga kapatid, sana yung mga pillars at hiligi tayo. Hindi lang seasonal na dahil may sinag ng pag-asa, andito ka. Pagtapos sa sinag, wala na. God is not just looking for helpers. Hindi katulong ang hinahanap ng Diyos sa kanyang kaharian. Naghahanap ang Diyos ng mga pillars, mga haligi. Mga taong nagpapatatag sa kanyang tahanan. Pillars stay when others walk away. Walang perpektong simbahan. Walang perpektong pastor o leader. Walang perpektong programa. Pillars choose to stay when others walk away. Pillars support even when it is heavy. Maaasahan mo ang mga haligi, lalo na sa panahon ng mabibigat na sandali. Handang dumamay at makipagsabayan. They are willing to work hard and climb. Pillars get planted and grow deep. Nakaugat ang kanyang ugat sa church, sa word ng Panginoon, sa ating Diyos. Scaffolding shows up when it's visible and disappears when it's done. Kagaya ng sinabi ko, nung nasa sinag pa, andyan. Nung wala na sa sinag, nawala na din sa church. Nung nasa youth ministry, nung nasa music team, dancing, multimedia, andyan. Nung wala na, hindi mo na rin maasahan. Wala ng effort, wala ng pagpupursige. Scaffoldings looks useful, but not meant to last. They look useful, but they are not meant to last. Are you a temporary scaffolding or a permanent pillar in the church? Be a pillar in our church. Be a pillar in your family. Be a pillar in your faith. Because God builds His house on pillars, not scaffoldings. Paano po ba magiging haligi sa bahay ng Panginoon? Paano ba tayo magiging pillar? Revelations 3:12, the one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Tatlong katangian para maging isang haligi sa bahay ng Diyos. Una,
Ang isang haligi, matatag sa pananampalataya, steadfast in faith. Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established in the faith. Kahit may mga pagsubok, ang isang haligi hindi natitinag. Hindi siya nagbabackslide agad-agad. Lumalaban. Kapag may problema, tuloy-tuloy lang kay Lord. Keep reading the Word. Stay in prayer. At huwag mawala ng tiwala kahit hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Pangalawa, ang pilar, maaasahan sa gawain ng Panginoon. Reliable in service. In 1 Corinthians 15 verse 58, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabing always, laging present. Ang haligi ay laging present. Hindi kailangang paalalahanan. Hindi kailangang i-remind. They are always present. Kung anong ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya, ginagawa niya ito ng buong puso, may nakakakita man o wala. Ginagawa niyang assignment niya ng tapat at tuloy-tuloy, kahit hindi siya nakikita ng leader niya. Kapatid, faithful ka po ba sa ministry mo? Faithful ka ba sa family connect mo? Sa community connect mo? Faithful ka ba sa student connect mo? Sa mga kabataan, sa pamilya, sa ating komunidad? Faithful ka ba kahit walang nakakakita? Kahit usher ka lang o tagalinis ng simbahan, faithful ka ba? Ano man ang ating ginagawa, nakikita lahat ng Panginoong Diyos. Pangatlo, may pusong matibay at mapagpakumbaba. Yan ang katangian ng pilar. May pusong matibay at mapagpakumbaba. Strong yet humble heart. Philippians 2:3, in humility, count others more significant than yourselves. Ang mga haligi sa tahanan ng Diyos ay mga mapagpakumbaba, pero matitibay. Hindi bida-bida. Hindi naghahanap ng recognition, pero andyan palagi. Tahimik, pero matibay. Si Joseph, hindi sikat, pero ginamit ng Diyos bilang haligi sa tahanan ng Paraon at kalaunan sa Israel. At anong pangako sa mga haliging tapat? In Revelation 3:12, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. Ang haliging tapat, hindi lang ginagantimpalaan dito sa lupa. God promises permanence, purpose, and presence with Him forever. Kapatid, kung feeling mo, minsan di ka napapansin, tandaan mo, nakikita ka ng Diyos. He is preparing you to make you a pillar for eternity. Ang pagiging haligi sa bahay ng Diyos ay hindi para sa perfect people. It's for those who are willing, faithful, and humble. Hindi mo kailangan maging perfect para ituring na pilar ng simbahan. Kailangan mo lang na willing ka, tapat ka at mapagpakumbaba. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Lord, am I just a scaffolding in your house? Or am I becoming a pillar? Ako po ba scaffolding? O ako po ba ay haligi sa tahanan? Tayo po'y manalangin. Lord, gawin mo akong haligi sa iyong bahay. Palakasin mo ako. Palalimin ang pananampalataya ko. At turuan mo akong maging tapat sa bawat gawain para sa iyo. Amen. Be a pillar in the house of God. God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos ng malakas. Magsitayo. Itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sumating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas at pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan.
Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!